ay gayon na lamang, the Bible says. Kaya nga po John 3:16, for God so loved the world that He gave His only beloved Son, that whoever believes on Him will not perish, but have eternal life. Yun po yun. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa lahat ng tao sa mundo. Kaya ipinadala niya si Jesus Christ upang ang isang tao na mananampalataya kay Jesus Christ ay hindi mapahamak, hindi mapunta sa impyerno. Bagkus, isasalba ng Panginoon once na tayo'y manampalataya sa Kanya. At yun po yung ginagawa namin, binabagi ng kayo ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po ay mapagmahal, mapagpatawad. Pero pagdating ng Judgment Day, itong Panginoon na to na inire-reject nyo, siya din yung hahatol sa'yo. Bakit? Napakatagal ng panahon na nagbabahagi ng salita ng Diyos all over the world, America, Canada, US, Europe, all over the world na binabahagi na po ang salita ng Diyos para si Jesus Christ ay makabalik. Kaya manood kayo sa bawat sulok ng mundo, may nangangaral po para po matupad ang nasusulat. Kaya po tandaan po natin, napakaganda po ng pag-ibig ng Diyos. Wala na po kami babasahin, pero makinig na lamang po kayo ng salita ng Diyos. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon, kaya po siya nagpapadala ng mga mangangaral para pasabihan po tayo, ito na yung panahon na tayo manumbalik na sa Diyos kasi malapit na siyang bumalik. Kailangan tayo magsipaghanda at ano ang ihanda natin? Pananampalataya, yung buhay natin. Kasi po, may buhay, no? May buhay pagkatapos natin mamatay. Totoo po yun. Mayroon pong dagat-dagatang apoy at doon po itatapon yung mga tao na hindi tatanggapin. Kaya nga po ang pili ng Panginoon, huwag na huwag kayong sasamba sa mga gawa ng kamay. At ano ba yung mga gawa ng kamay? Sabi dito sa Galatian, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Yung binibili natin na ribulto na may mata, pero wala namang hindi makapagsalita, hindi po makalakad. Yung po yung sinasabi na huwag tayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi yung larawan, huwag natin bibilhin at ahalikan. Kasi sabi sa Biblia, sasambahin natin ang Panginoon sa spiritual katotohanan. Ibig sabihin, sasambahin natin ang Diyos sa puso natin, heart to heart. Kasi kahit ano pa lang gawin natin, na sambahin mo yung ribulto, yung bato, hindi po yung magsasalita, maniwala kayo. Ganon kasi ako dati. Hinahalikan ko yung bato, kinigis ko yung bato, kasi akala ko yun ang Diyos. Pinalaki ako ng aking magulang sa paniniwala na tradisyon na hindi pala naman nasusulat sa Biblia dahil galit ang Panginoon sa mga tao na sumasamba sa gawa ng kamay sa ribulto. Maliban tayo magsisi. Mararanasan natin ang kaparusahan, the Bible says. Ganon po ako katindi before. Ako po ay idolatry. Pag sinabing idolatry, sinasamba ko po yung mga ribulto. Kasi yun ang pinamulat sa akin. Salamat na lamang, pinaawaan ako ng Diyos at pinatawad ako sa aking mga kasalanan. Kung ako po ay nakaranas ng kapatawaran, kayo din po. Patatawarin din po kayo ng Diyos. Dahil ang pinamana sa atin ng ating mga ninuno, dinala dito sa Pilipinas. Sino ba nagdala sa atin para tayo sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Noong unang panahon, sino nag-aral ng history? Dinala sa atin ng mga Espanyol na sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil yung mga Diyos-Diyosan ay kanilang pinagkakapirahan dahil mahal ang bayad, ang benta sa mga bato na hindi naman pala Diyos. Yun ang nakatisnan ko. Pero sabi sa Biblia, huwag kang sasamba doon. Dahil may sumpa. Kaya salamat po sa Diyos. Ako po'y pinatawad niya sa pagiging idolatry ko.
At ngayon, patuloy po akong sumasamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos po ay Espiritu. At kailangan nating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Yun po ang sabi doon. Worship the Lord in the Spirit and truth. Hindi doon sa mga gawa ng kamay na hindi naman tayo maiiligtas. Natutulat po yan, alam po yan ng mga nagbabasa ng Biblia. Pero hindi tinuturo eh. Magagaling po kasi ang tao. Bakit? Ay kasi business po yan eh, yung mga revolto business. Ang mahal eh, magkano yung ganong kataas? 2,000, 3,000, 5,000. Di po ba? Ang mahal po ng mga Diyos-Diyosan. Pero ayaw ng Diyos yun. Galit ang Diyos sa mga gumagawa ng Diyos-Diyosan at parurusahan nila ng Diyos pagdating ng araw. Ayon sa Isaiah. Sabi doon, kayong mga magkukukit, wala kayong ginawang maganda. Sabi sa Isaiah, ha? Kukuha kayo ng kahoy, puputulin nyo, hahatiin nyo sa gitna. Yung kalahati, igagatong nyo sa tinapay. Yung kalahati, uhukitan nyo. Pag naukitan nyo, lalagyan ng mata, bibig. Tapos luluhuran nyo sa sambahan nyo. Yung po, sabi sa Bible. Kaya open your eyes, open your ears. The truth is painful, but we need to set us free. Kadami po ng tao sa buong mundo, billion. How many? 6 billion. Paano kung doon sa 6 billion na yon, mga 5 billion ay mapunta sa impyerno? Awa-awa ang tao. Kaya po kami, we are telling you the truth. It's time to come back to Jesus Christ. Repent from our wicked ways. Repent para tayo ay maligtas. The Bible says.